Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 301 hanggang 310. Kabanata 301, Kabanata 300 gagawa ako. Kalmado ang mukha ng matanda, at bagamat mukhang mahigit 70 taong gulang na siya, mayroon siyang aura ng isang immortal. Julius Reed, tama ang sinabi ng eksperto. Ang mga Shadow Warriors na ipinadala ko ay malamang na mahuhulog sa iyong mga kamay. Hindi ako naniniwala noon, ngunit mabuti na lang at sinamahan ako ng ekspertong si Mr. Leo Cadia, kung hindi ay talagang malungkot ngayon. Bagamat medyo nagulat si Joel Martin sa lakas ni Julius Reed, mabilis niyang kinalma ang sarili. Malinaw na malaki ang tiwala niya sa lakas ng matanda na humakbang pasulong. Kayo, go. Nang makita ang elder na gumawa ng inisyatiba upang hamanin, agad na inutusan ni Aaron Jackson ang kanyang mga empleyado na magpatuloy, bawat isa ay humahawak ng isang bahagi ng bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Sa kanilang lakas, ang isang suntok mula sa bakal na tubo ay mag-iiwan sa matanda na kalahating patay kung hindi patay. Whoosh! Ang bakal na tubo, na may sumisipol na hangin, ay inihampas kay Mr. Leo Cadia. Ngunit tila walang balak umiwas ang matanda. Sa biglaang paghawak, diretso niyang sinalo ang bakal na tubo sa kanyang mga kamay. Binata, medyo mapusok ka, sabi niya. Basag. Sa isang malakas na pagkakahawak, binaluktot ng matanda ang bakal na tubo at saka ibinagsak ito sa kanyang balikat. Sa isang engkwentro lamang, ang unang 5 lalaking lumapit ay bumagsak lahat sa lupa, nagbubuga ng masakit na mga panaghoy. Magaling. Si Mr. Leo Cadia ay tunay na master. Julius Reed, tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Nang makita mismo ang kakayahan ng matanda, muling sumilay ang ngiti sa mukha ni Joel Martin. Sa una, hindi siya masyadong kumpiyansa, malakas ang blonde na lalaki na natagpuan niya noon, pero nauwi pa rin sa pagkahulog. Ngunit sa pagpapadala ng matanda ng 5 lalaki sa isang galaw, agad na nabawi ni Joel Martin ang kanyang kumpiyansa. Damn! Kinailangan talaga iyon ng kasanayan. Nang makitang ibinaba ang unang grupo ng mga empleyado, inagaw ni Aaron Jackson ang isang sandata mula sa isa sa kanila at muling kinasuhan ang kanyang mga tauhan. Nawala na ang mukha niya sa harap ni Julius Reed kaya napahiya siya. Bumalik ka, hindi ka makakasama sa kanya. Nang akmang hahakbang pasulong si Aaron Jackson, inabot siya ni Julius Reed at pinigilan siya. Maaaring matanda na ang matanda, ngunit ang kanyang kapangyarihan sa pagsabog ay kahanga-hanga. Kahit na si Aaron Jackson at ang kanyang mga tauhan ay sumulong, malamang na mapupunta sila tulad ng mga nasa lupa. Ang nasabing pagkawala ay ganap na hindi kailangan. Boss, hindi ko kayang lunokan ang insultong ito. Nakatingin sa matanda sa tapat niya, huminga ng malalim si Aaron Jackson, mahigpit na hinawakan ang bakal na tubo. Mula nang pumunta si Julius Reed sa Five River Province, halos wala ng kalaban sa Gonzales City. Upang magkaroon ng ilang empleyado na sunod-sunod na binugbog ngayon, maiisip ng isa ang galit sa puso ni Aaron Jackson. Julius Reed, lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, at baka ilibre na lang kita sa isang pagkakataon. Kung huli ka na, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Akala ni Joel Martin ay natakot si Julius Reed at agad na nagbanta, puno ng kay-abangan. Sa kanyang pananaw, bagamat 12 ng tao ang kalaban, hindi sila kalaban ng kasalukuyang Mr. Leo Cadia. Talaga, nang marinig ang mga salita ni Joel Martin, nakangiting lumapit si Julius Reed, itinaas ang isang kilay, at sinabing, naglakas loob akong lumuhad, ngunit kaya mo ba? Joke, sino ako? Hindi lang lumuhad ang sinasabi mo, kahit dilaan mo ang sapatos ko, maglalakas loob akong tanggapin. Itinuro ni Joel Martin si Julius Reed at nginisyan, sa tingin mo ba ay isang uri ka talaga ng master? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Tito, na kinukulong ka, ngunit ngayon sisiguraduhin kong patay ka na.
Dapat alam mo na darating ang araw na ito kapag nawalan mo ako ng mukha noon. Nasugatan si Kwame Potter, at nang bumalik siya sa Five River Province, gusto niyang gumanap ng maayos sa harap ng kanyang tiyuhin upang makakuha ng ilang mga ari-arian. Pero hindi niya inasahan na sa mismong araw na bumaba siya ng eroplano, ipapahiya siya ni Julius Reed sa Pearl on the Water, at kahit nakauwi na siya, si Stanislaus Potter ay mahigpit na binugbog si Joel Martin sa harap ng kanyang pamilya. Ang bilog sa Five River Province ay napakaliit lamang, hindi umabot ng kalahating araw bago naging common knowledge ang balita. Maraming mga kaklase at kaibigan na hindi karaniwang nakikipag-ugnayan ay nagpapadala ng mga mensahe, na nagsasabing sila ay nag-aalala, ngunit sa katunayan, lahat sila ay nanonood lamang ng kaguluhan. Ito ay tiyak na kapag siya ay dinapuan ng hindi mabata na kahihiyan na natagpuan siya ng isang matalinong tao at binigyan siya ng ideyang ito. Sa una, nilapitan niya ang mungkahi na may isang subukan at tingnan ang saloobin, ngunit ang matandang lalaki sa harap niya ngayon ay tila isang walang talo na presensya. Joel Martin, binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na sinulyapan ang matanda, tumabi ka, o mamatay. Bagamat malakas ang matanda, kumpara sa sarili, mas mababa pa rin ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga alaala ni Julius Reed ay nagsisimula ng bumawi ng husto, at ang kanyang lakas ay lumakas at lumakas. Bata, hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa matatanda at pagmamahal sa kabataan? Ang madilim na mga mata ng matanda ay biglang nagliwanag na may maliwanag na liwanag, ang kanyang katawan ay naglabas ng mga ingay na kaluskos, at tila siya ay mukhang mas bata ng ilang taon. Binigyan kita ng pagkakataong umalis, na isa ng paggalang sa mahihina. Ngunit ang gayong pagkakataon ay hindi darating sa pangalawang pagkakataon. Malamig na tiningnan ni Julius Reed ang matanda, puno ng paghamak ang mga mata nito. Sa mga tuntunin ng edad, sino ang posibleng mas matanda kaysa sa kanyang sarili? Para sa kanya, ang mga septuagenarian at octogenarian na ito ay walang pinagkaiba sa mga bata. Ang yabang ng kabataan. Ang mga labi ng matanda ay pumulupot sa isang arko, tila hindi naniniwala na si Julius Reed ay may kakayahang makipaglaban sa kanya. Mr. Leocadia, iwan ang isa na buhay. Gusto ko siyang pahirapan ng maayos. Paalala ni Joel Martin mula sa likuran. Naniniwala siya na ang pagpatay kay Julius Reed ay magiging madali sa kanya. Buong buhay kong lumaban sa mga laban, walang talo. Kung hindi niya kaya ang pambubugbog at hindi ko sinasadyang mapatay siya, wala akong magagawa. Isang galaw lang ang kailangan ko para mapaluhod siya at humingi ng awa. Ang matanda ay biglang nagbago mula sa dati niyang mababang estilo tungo sa pagiging hindi kapani-pani walang nangingibabaw. Young man, you make the first move. Ayokong kilalanin sa pambubuli sa kabataan, aniya. Dahan-daang itinuwid ang kanyang changsam, simula sa itaas na hanay ng mga butones at maluwag na tinanggal ang mga ito. Nakikita mo iyan. Master, iyon para sa iyo. Kahit na sa isang labanan, nananatili pa rin ang kanyang kakisigan. Hindi natitinag ang kanyang kalmado kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanyang harapan. Tumanggo si Joel Martin na puno ng paghanga sa kanyang puso. Sa ganoong kakilakilabot na lakas, talagang hinaanggad niyang ma-recruit niya ang matanda. Isang ang master, ang katulong na ipinadala upang tulungan ka, young master, ay napakalakas, kasama niya, malamang na tumawid ka sa Five River Province. Agad namang nag-alok ng papuri ang isang empleyado. Mga kapatid, batiin natin ng maaga ang boss sa pagiging boss ng Five River Province. Calvin Leopold, minsan ay mayroong Jettison Smith sa Shanghai Band, at ngayon ay mayroon tayong Joel Martin sa Five River Province. Sa tulong ng isang celestial na nilalang, ang amo ay tiyak na nakatakdang umakyat. Sa pagharap sa pambabala ng empleyado, napangiti si Joel Martin mula tenga hanggang tenga. Tumingin siya sa matandang lalaki na inaalis ang kanyang mga butones, at may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi, ang Shadow Warrior ang makapangyarihan, kapag bumalik ako, kukunin ko siyang mentor. Kung gayon, sino sa Five River Province ang makakapigil sa atin? Ang pamilya Leopold. Ang pamilyang magkukunwari. Hindi karapat-dapat banggitin.
Ang pag-iisip pa lamang tungkol sa mahiwagang Shadow Warrior na iyon ay nadagdagan ang dugo ni Joel Martin sa pananabik. Sayang at hindi niya nagawang makita ang totoong mukha ng tao. Matanda, lilipat na ako ngayon. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 302, Feng Shui Treasure Land. Gawin mo ang iyong paglipat, ito na ang huling beses na gagawin mo ito sa iyong buhay. Kung ayaw mong mag-iwan ng anumang pagsisisi, mangyaring ibigay ang lahat. Hindi man lang sinulyapan ng matanda si Julius Reed, sa halip ay abala siya sa pag-aayos ng kanyang damit. Ikaw matandang umutot, si Aaron Jackson sa tabi niya ay puno ng puot na siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi matitiis ang mapanghamak na kilos ng kabilang partido. Siya ay naghihingalo upang sumugod at bigyan ang matanda ng isang mise-en-sceneng pambubugbog, ngunit ang kanyang kapatid na lalaki ay nagsabi sa kanila na huwag kumilos, kaya maaari lamang niyang pigilan ang kanyang galit. Whoosh! Sumambulat si Julius Reed mula sa kinatatayuan niya, na parang isang mabangis na tigre patungo sa matanda. Masyadong mahina, hindi pa rin siya tinitingnan ng matanda, casual na iniabot ang isang kamay para harangan. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bang! Ang dating binubuo na matanda, tulad ng isang saranggola na may putol na tali, ay pinalipad pabalik sa loob ng mahigit 100 metro, na bumagsak ng husto sa lupa. Slaughter. Matapos ang pagluwa ng isang subo ng sariwang dugo, nanginginig siya habang nakaturo kay Julius Reed, puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mawalan ng focus, at ang buhay ay nawala sa kanya. Isang galaw. Instant na pagpatay. Ngayon, sino pa ang gustong lumapit? Tumingin si Julius Reed kay Joel Martin at sa iba pa, walang ekspresyon. Nakamit niya ang epektong gusto niya, ang magdulot ng takot sa grupong ito ng mga tao para maihayag nila ang nais niyang malaman. Tungkol naman sa pagkuha ng impormasyon mula sa nakatatanda. Paumanhin, ang mahina ay walang karapatang magsalita. Sa pagharap sa hamon ni Julius Reed, nagkatinginan ang mga nasasakupan ni Joel Martin na kanya-kanyang nakayuko. Itatanong ko pa, kung walang humakbang pasulong, kukunin ko na lahat kayo ay gustong lumapit sa akin. Itinuro ni Julius Reed ang grupo ng mga tao, malamig ang boses habang sinasabi, I can assure you, I'll make it quick. Kuya, ayoko pang mamatay. Pumalakpak, sa harap ng gayong banta, hindi nakayanan ng mga binata, at lahat sila ay lumuhad sa lupa, paulit-ulit na yumuko at nagmamakaawa. Mr. Reed, Brother Davenport, ang buong bagay na ito ay ganap na inayos ni Joel Martin, wala kaming ideya. Pakiusap, nakikiusap kami sa iyo na maging bukas palad, iligtas mo kami. Eksakto, ideya lang iyon ni Joel Martin. Napilitan din kaming magkakapatid sa isang sulok. Kita mo kung gaano kalakas ang elder na iyon, kung hindi kami sumunod, matagal na kaming pinatay. Nang makita ang kakilakilabot na sitwasyon sa harap nila, agad na inilipat ng mga kabataan ang sisi kay Joel Martin, sinusubukang sipin siya habang siya ay nakababa. Ikaw. Nang makitang pinagtaksilan siya ng kanyang mga nasasakupan, nanginginig sa galit si Joel Martin habang sumisigaw, ano ang sinasabi mo kanina? Ngayon, kapag may panganib, mas mabilis kang kumalat kaysa sa mga kuneho. Kuya, bata pa tayo, wala pa tayong asawa, ayaw nating mamatay, alam mo ba? Idiniin ng mga lalaking ito ang kanilang mga ulo sa lupa, hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Joel Martin, paano mo gustong mamatay? Kaway ng kamay mula kay Julius Reed, sumugod ang mga tauhan ni Aaron Jackson, hila-hila si Joel Martin sa paanan ni Julius Reed. Ako ang malapit na pamangkin ni Stanislaus Potter, at may mga makapangyarihang tao na nakatayo sa likod ko. Julius Reed, hindi talaga ako naniniwalang maglalakas loob kang patayin. Kahit na siya ay nahuli, Joel Martin pa rin bore a air of superiority. Ang kanyang pagkukunwari ng kalmado at ang kanyang pagkabigla ay isang dahilan, ngunit higit sa lahat, nasa likod niya ang suporta ng isang makapangyarihang figure. Hindi niya alam ang pangalan ng makapangyarihang tao, ngunit batid niya ang kanilang mahusay na kakayahan, maraming dalubhasang underlang, at ang kanilang malawak na impluwensya sa buong Five River Province. Aaron Jackson, medyo matigas ang ulo niya. Si Julius Reed,
na nakaturo kay Joel Martin, ay bahagyang tumawa. Ibuka mo ang bibig niya para sa akin, tingnan natin kung sino talaga ang dakilang taong ito. Naiintindihan. Isang tinang kumislap sa mga mata ni Aaron Jackson habang kumukuha siya ng bakal na tubo at masayang naglalakad patungo kay Joel Martin. Anong gagawin mo? Ngayon, siya ay nasa suburbs, kung saan ang kanyang mga paghingi ng tulong ay hindi nasagot ng langit at lupa. Kung siya ay papatayin, walang kahit isang lugar para sa kanyang mga labi upang magpahinga. Anong ginagawa mo? Niluluwagan mo ang iyong mga buto para sa iyo. Tinitimbang ni Aaron Jackson ang bakal na tubo sa kanyang kamay at sumigaw, hawakan mo siya para sa akin. Sa kanyang utos, agad na pinigilan ng kanyang mga kampan si Joel Martin. Ang tiyuhin ko ay si Stanislaus Potter. Kung maglakas loob kang hawakan ako. Basag. Ang bakal na tubo sa mga kamay ni Aaron Jackson ay umindayog ng buong bilog at nabasag sa guya ni Joel Martin, na nabali ng malinis ang buto. Napakalakas ng suntok na maging ang bakal na tubo ay bahagyang nabaluktot na wala sa hugis. Papatayin kita, Julius Reed. Si Joel Martin ay sumisigaw na parang katay na baboy, ang kanyang bibig ay nagwiwisik ng laway, ang kanyang mga tingin ay nagsisimulang nanlilisik. Ito ang natural na reaksyon sa matinding sakit, napakahirap para kay Joel Martin na hindi nahimatay. Huling pagkakataon, magsalita o hindi. Napasulyap si Julius Reed sa nanginginig na si Joel Martin, ang lamig ng boses nito na para bang sa impyerno mismo nang galing. Ako, kung sasabihin ko ba sa iyo, pakakawalan mo ba ako? Napakagatlabi si Joel Martin, ang hirap na kahit huminga. Sa kanyang guya, binasa ng sariwang dugo ang kanyang pantalon na pula, na patuloy na tumutulo sa sementadong lupa. Aaron Jackson, bigyan mo siya ng mabilis na pagtatapos. Pabor din ito para kay Stanislaus Potter, na ikinatuwa kong makilala. Itinuro ni Julius Reed si Joel Martin at tumalikod na para umalis. Magsasalita ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nang makitang aalis na si Julius Reed, napasigaw si Joel Martin sa kawalan ng pag-asa, kung ano ang gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Lalo na ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Paano itinanam ang bomba sa aking sasakyan? Lumingon si Julius Reed at malamig na tanong. Ito ang tanong na pinakaaalagaan niya. Kung ito ay ibang tao ngayon, walang paraan na sila ay umalis na buhay. Ang ikinabahala niya ay kung ganoon din ang nangyari kay Keller Radcliffe. Ito ay masyadong mapanganib. Ito ang arrangement ng divine skills, hindi ako malinaw sa mga detalye. Tuldok-tuldok, ang alam ko lang na nasa katanghaliang gulang ang kabilang partido, may malawak na divine skills, at walang katapusang kayamanan, sabi ni Joel Martin, sumulyap sa bangkay ng matanda sa lupa, garalgal ang boses. Ang matandang ito ay nag-claim na mula sa Pendleton Mountain, na iniulat na inupahan ng divine skills para sa 80 milyon upang bumaba mula sa bundok upang harapin ka. Bukod dito, ang pagkuha ni Richard ng ari-arian ng aking tiyuhin ay nadagdagan din ng pakikialam ng divine skills. At sa paghusga sa pamamagitan ng impit, tila siya ay isang lokal mula sa 5 ilog na tinatawag na pinag-iingat ng iba't ibang probinsya. Lumunok siya ng mariin, sa lubos na kawalan ng pag-asa, pagkatapos bumagsak si Richard mula sa kapangyarihan, ang divine skills ay dumating sa akin, gustong gamitin ako para ilabas ka. Higit pa rito, wala talaga akong alam. Richard, nang marinig ang pangalang ito, naamoy ni Julius Reed ang pabango ng pagsasabwatan. Pero bakit itong divine skills, na binanggit ni Joel Martin, ay nagtago at hindi nagpakita ng sarili? At kailan niya na-offend ang isang taong ganito ang kalibre? Kung totoo ang sinabi ni Joel Martin, siguradong mas malaking problema ang taong ito kaysa sa Leopold family. Sinabi ko na sayo ang lahat ng nalalaman ko, pwede mo ba akong bitawan? Ang mga labi ni Joel Martin ay mapatla, ang kanyang mga mata ay puno ng nagsusumamong desperasyon. Send him on his way. I'm not one for generosity. Pagkatapos mong bumaba, sabihin mong si Julius Reed ang pumatay sa iyo. Itinuro ni Julius Reed si Joel Martin at bumalik sa kanyang sasakyan. Ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat para protektahan si Keller Radcliffe mula sa mga hindi inaasahang panganib. Kuya, pumunta ka sa kapayapaan.
Nanliit ang mga mata ni Aaron Jackson habang dinadala niya ang bakal na tubong bumagsak. Big bro, paano ang mga taong ito? Ang kanyang mga kampan, na nakatingin sa mga kabataang lalaki na nakaluhod sa lupa, ay humingi ng mga tagubilin. Ito ay isang geomantic treasure spot, na angkop para sa paglilibing ng mga tao. Itinapon ni Aaron Jackson ang bakal na tubo at tumalikod para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 303, Paghuli sa Nunal. Kababalik lang ni Julius Reed sa sasakyan nang makatanggap ng tawag ang kanyang telepono mula kay Ovidio Cook. 10 minuto lang ang lumipas mula noong huling beses siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ovidio Cook. Maliwanag, sa loob ng 10 minutong ito, nirepaso ni Ovidio Cook, sa ilalim ng matinding pressure, ang sitwasyon mula simula hanggang wakas. Sa napakalawak na Titan Group at mahigit 1,000 empleyado, talagang mahirap alamin ang katotohanan. Kahit na ang saklaw ay pinaliit, sino ang makatitiyak na ito ay talagang isang inside job? Mr. Reed, pagkatapos matanggap ang mensahe, agad na kinuha ni Bane Cook ang aming mga pangunahing tauhan sa kustodiya. Pagkatapos ng 10 minutong interogasyon, ito pala ang aking security chief, si Winston Pendleton. Habang sinasabi ang mga salitang ito, malinaw na nanginginig ang boses ni Ovidio Cook. Ang paglitaw ng naturang insidente sa gitna ng kanyang mga tauhan ay isang bagay na hindi niya maiiwasan ang responsibilidad. At ang isyo ay lumitaw sa Departamento ng Seguridad, na nagparamdam sa kanya na parang may kutsilyong nakadikit sa kanyang likod, na pinupuno siya ng malamig na pangamba. Sabihin mo kay Bane Cook na dalhin siya sa akin, gusto ko siyang tanungin ng personal, malamig na sabi ni Julius Reed, at hindi nakalimutang magdagdag ng babala, gusto ko siyang buhay, kung mamatay siya, kukunin ko ang iyong ulo. Mula sa patoto ni Joel Martin, nadama ni Julius Reed na ang utak na ito ay hindi simpleng kalaban. Ang pagkakaroon ng isang tao na makalusot sa Titan Group sa ilalim ng relo ni Bane Cook, at isang taong kasing halaga ng pinuno ng seguridad, ay ganap na nagpakita ng dakilang kapangyarihan ng behind-the-scenes mastermind. Sa loob ng Titan Group, ang Departamento ng Seguridad ay isa sa 3 dibisyon na may pinakamataas na sweldo, na ang pinuno ng departamento ay kumikita ng milyon-milyon taon-taon. At sa sandaling ipagkanulo ng isang tao ang organisasyon, ang mga kahihinatnan ay lubhang malungkot. Upang gawing collaborator ang pinuno ng seguridad na si Winston Pendleton, ang kabilang partido ay dapat na nag-alok ng hindi mapaglabanan na deal. Higit pa rito, ang katapangan na hayagang pagnasaan ang mga negosyo ng Golden Eagle Group sa Five River Province ay isang patunay ng kakilakilabot na lakas ng kalaban. Boss, para saan? Lumapit si Aaron Jackson sa bintana ng sasakyan at mahinang nagtanong. Ligtas ba ang iyong hipag? Dapat mong tiyakin ang kanyang ganap na kaligtasan. Sa pag-iisip kay Kella Radcliffe, medyo nabahala si Julius Reed. Kung may ganoong detalyadong impormasyon ang kabilang partido, tiyak na malalaman nila ang tungkol sa relasyon nila ni Kella Radcliffe. Kung may mangyari man sa kanya, hindi mapapatawad ni Julius Reed ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, boss. Nakapagpadala na ako ng malaking bilang ng mga tao para protektahan siya, at ipinaalam ko rin sa iyong apprentice na si Cosmo upang matiyak ang kanyang kompletong kaligtasan, tumango si Aaron Jackson. Nang malaman na inatake si Julius Reed, ang una niyang reaksyon ay magpadala ng mga tao para protektahan si Kella Radcliffe. Kumpiyansa siya sa kakayahan ng kanyang amo ngunit alam niyang ang kanyang hipag ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay tumunog na ang phone ni Aaron Jackson. Ben Carmichael, ano ang sitwasyon doon? Nang makita ang caller ID, dali-daling sinagot ni Aaron Jackson. Si Ben Carmichael ay isa sa mga miyembrong itinalaga niya para protektahan si Kella Radcliffe, at siya rin ang pangkalahatang pinuno ng operasyong ito. Agad na higpitin ang proteksyon, ibalik ang aking hipag sa villa. Kung ano man ang mangyari, papatayin muna ako ng amo, at bago mangyari iyon, patay kayong lahat. Pagkatapos sabihin ito, huminga siya ng malalim, yumoko, at nagulat, boss, 5 minuto na ang nakalipas, bigla ang inatake ang hipag mo. Buti na lang at napakahusay ng apprentice mo at nalipol ang Shadow Warriors sa loob ng maikling panahon. Nawala ang halos 12 lalaki, ngunit ligtas na nakabalik ang hipag mo sa villa.
Mabangis na sinabi ni Aaron Jackson, hayaan mong alamin ko kung sino iyon, at puputulan ko siya. Gaya nga ng inaasahan ni Julius Reed, sinundan nga nila si Kella Radcliffe. Makalipas ang 10 minuto, isang itim na SUV ang pumasok. Huminto ito sa likod ng sirang bodega, at lumabas sa sasakyan ang isang lalaking nakasunglas, na may nakalawit na sigarilyo sa kanyang bibig. Boss, dinala ko na siya sa iyo, sabi ng lalaki, habang binuksan niya ang likurang pinto ng SUV at kinaladkad palabas ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng seguridad mula sa likurang upuan. Tulad ng pagkaladkad ng patay na aso, hinatak niya ang lalaki sa harap ni Julius Reed ng malalaking hakbang. Ang mukha ng lalaki ay nabugbog, at may mga bakas ng sariwang dugo sa kanyang katawan, halatang binugbog siya kanina. Winston Pendleton. Tumingin si Julius Reed sa lalaking nasa lupa na may takip ang mga mata at may takip ng tuwalya sa bibig, at tinawag siya. Siya nga, ang security chief ng Titan Group, ay sumali sa Wilson Group 5 taon na ang nakakaraan, nagtaksil sa grupo 3 buwan na ang nakakaraan. Huminga ng malalim si Bangkok sa kanyang sigarilyo at yumuko para tanggalin ang tuwalya sa bibig ni Winston Pendleton. Kasunod nito, tinanggal din niya ang telang nakatikip sa mga mata ni Winston Pendleton, at saka malupit na idiniin ang upos ng sigarilyo sa mata ni Winston Pendleton. Sizzle. Ang nakakapasong upos ng sigarilyo ay direktang tumama sa eyeball, dahilan para mapasigaw si Winston Pendleton na parang baboy na kinakatay. Bangkok, pupunta ako, papatayin kita. Ang mga mata, bilang isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng katawan ng tao, ay nasunog ng upos ng sigarilyo, na naging sanhi ng pagkulot ni Winston Pendleton sa lupa, at patuloy na gamulong-gulong. Medyo mabigat ang kamay. Napalunok si Aaron Jackson, kahit siya mismo ay isang walang awa na tao, nang inag pa rin siya nang makita ang mga kilos ni Bangkok. Kapag siya mismo ang nagpahirap, ito ay dahil ang kabilang partido ay hindi nagsasalita. Si Bangkok, gayunpaman, ay nagsimulang pahirapan kaagad nang hindi nagpapakita ng kaunting awa, malamig at walang pakialam ang ekspresyon niya mula simula hanggang dulo. Isang traidor, dapat ko bang imbitahan siya para sa tsaa? Si Bangkok, nakangiti, sumulyap kay Aaron Jackson, hinawakan si Winston Pendleton sa leeg, at tinulak siya sa harap ni Julius Reed. Mag-usap, bakit mo pinagtaksilan ang amo? Masasabi ko sa iyo ng maaga, ngayon ay nakatadhana kang mamatay. Magsalita ka man o hindi, mamamatay ka. Ngunit kung hindi ka magsasalita, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Inilabas ni Bangkok ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bewang at dahan-daang itinunten ito sa mukha ni Winston Pendleton. Patayin mo na lang ako. Hindi ako magbubunyag ng isang salita. Bangkok, alam ko ang iyong mga pamamaraan, ngunit huwag mo akong maliitin, Winston Pendleton. Si Winston Pendleton, na isang mata na lang ang natitira, nanginginig at nagsalita. Kung siya ay tiyak na mamamatay, bakit nagsasalita? Ito ay ginawa Aaron Jackson pakiramdam hindi makapaniwala muli, na magsisimula sa pamamagitan ng pagsasabi sa ibang tao na magsalita man sila o hindi, mamamatay sila, hindi nagbibigay ng huling kislap ng pag-asa, kung paano ay activate ang kalooban na mabuhay. Paano makukuha ang impormasyon? Mr. Bread, magkakapatid tayong lahat, napakaraming taon na tayong nagtutulungan, hindi mo ba ako sinasadyang pahirapan? Bumantong hininga si Bangkok at nagtanong sa tono ng pagsusumamo, sabihin mo lang sa boss, hayaan mo akong tapusin ang aking misyon, okay? Sa sinabi nito, alam ni Julius Reed na may problema si Winston Pendleton. Naunawaan niya si Bangkok sa loob ng maraming taon. May kakayahan, walang awa, ngunit may kakilakilabot na ugali, nakikisama sa walang sinuman. Kalokohan. Mamamatay na ako sa wakas, bakit ko sasabihin sa'yo? Napangisi si Winston Pendleton, tinitiis ang matinding sakit habang nakatingin kay Julius Reed, ipagkanuluko ang amo, at karapat-dapat akong mamatay. Kung papatay ka, pagkatapos ay pumatay, hindi na kailangan ng walang ginagawang usapan. Splat. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, mabilis na tinaga ng kutsilyo ni Bangkok ang tainga ni Winston Pendleton. Bumagsak sa lupa ang dagwang tainga, at tumagal ng 2 segundo bago naramdaman ni Winston Pendleton ang matinding sakit. Bangkok, kahit aswang,
Hindi kita bibitawan. Nakakadurog ng puso ang mga sigaw ni Winston Pendleton, kusang kumikibot ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Maging multo. Kahit maging multo ka, mapapatay pa rin kita. Habang nagsasalita siya, hiniwa ang kanyang talam, tinaga ang kabilang tenga ni Winston Pendleton. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 304, Huwag maging ipokrito. Maraming bagyo na ang nalampasan ni Aaron Jackson, ngunit sa sandaling ito kahit na hindi niya maiwasang kumunot ang kanyang noo. Hindi siya pamilyar kay Bangkok, ngunit narinig niya ang pangalan ng ibang lalaki. Ngayon, nang makilala niya siya, napagtanto niya na ang lalaking ito ay mas malupit pa sa inaakala niya. Para naman kay Julius Reed, wala siyang masyadong nararamdaman. Ang mga traidor sa pangkalahatan ay nakipagtagpo sa napakakaba-abang kapalaran. Ang Titan Group ay gumugol ng malaking budget upang suportahan sila bawat taon, ngunit nauwi sila sa pagsasaksak sa kanila sa likod, na tinutulungan ang mga tagalabas na patayin ang kanilang sariling tinapay at mantikilya. Ang mga ganyang tao ay nararapat na mamatay. Magsasalita ka ba o hindi? Walang emosyong tanong ni Bangkok, hawak ang ulo ni Winston Pendleton sa isang kamay. Sa kabilang kamay niya, may tumutulo pa ring kutsilyo na may sariwang dugo. Hey, Bangkok, lalaki rin ako. Dahil kinuha ko ang pera, handa akong harapin si kamatayan. Halika, huwag mo akong gawing mababa ang tingin sa iyo. Mapatla ang mukha ni Winston Pendleton, basang-basa na ng dugo ang damit. Nawalan ng dalawang tainga, at nawala ang mata, walang saysay ang mabuhay. Sa orihinal, hanggat handa si Julius Reed na pabayaan siyang mabuhay, maaari siyang magbunyag ng ilang mga lihim. Sino ang mag-aakala na si Bangkok ay magiging napakabangis sa simula pa lang, na nagtutulak sa kanya patungo sa isang dead end. Mayroon, magdala ng asin. Nang makitang lumalaban pa rin si Winston Pendleton, iniabot ni Bangkok ang isang kamay, at mula sa loob ng kanyang off-road na sasakyan, agad na lumabas ang isang lalaki, na may hawak na isang bag ng asin. Sinasabi ng mga tao na ang pagbuhos ng asin sa isang sugat ay masakit, gusto kong makita kung ang iyong, Mr. Bread, ay mas matigas ang mga buto, o kung ang aking, Bangkok, ay mga kutsilyo ay mapurol. Pagkasabi noon, nagwisikan siya ng asin sa bukas na stub ng tainga ni Winston Pendleton. His. Mariin na itinikom ni Winston Pendleton ang kanyang mga ngipin, nagmumula ang mga basag na tunog habang ang kanyang buong katawan ay pawis na pawis, nanginginig na parang salon. Bangkok, hindi ka mamamatay ng isang mabuting kamatayan. Sumigaw siya ng desperadong, ngunit ito ay walang kabuluhan. Kahit nagawa ka sa bakal at bakal, dudurugin kita ngayon. Itinapon ni Bangkok ang asin at inilabas ang isang bote ng langis ng mustasa mula sa kanyang bulsa. Magsasalita ka ba o hindi, Mr. Bread? Huwag mong sisihin ang isang kapatid sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. Habang nagsasalita siya, tumulo siya ng ilang patak sa sugat. Pumalakpak, namilog ang mga mata ni Winston Pendleton nang mahimatay siya sa sakit. Gisingin mo siya. Nilampasan ni Bangkok ang katawan patungo sa isa pang kotse at hinayla palabas ang dalawang bata mula sa loob. Whoosh! Sa pagbuhos ng isang balde ng tubig sa kanya, nanginginig si Winston Pendleton at mahinang iminulat ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa malakas niyang pangangatawan, malamang na tino-torture na siya hanggang sa mamatay. Luca, Betty, nang makita ang dalawang bata, nanginginig ang katawan ni Winston Pendleton, at pagkatapos ay sumigaw siya ng makamandag, Bangkok, hindi dapat kasali sa pamilya ang mga kalamidad. Bakit mo dinala rito ang mga anak ko? Paumanhin. Nabalitaan kong nag-abroad ang mga anak mo noong nakaraang buwan, medyo nag-effort para maibalik sila doon. Tumingkayad si Bangkok para tapikin ang ulo ng dalawang bata, habang nagsasalita na puno ng pagmamahal ang mukha, sa ganitong mga pagbabago sa mataas na antas ng Titan Group. Bilang taong responsable, hindi ko talaga ito maaaring baliwalain. Kung mapatunayan mong inosente, natural, hahayaan ko ang mga bata. Ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay isang traidor. Matagal mo na akong pinaghihinalaan. Tuloy-tuloy ang pagkibot ng bibig ni Winston Pendleton, at medyo nabalian din siya ng pag-iisip. Hindi naman. Umiling si Bangkok, kahit na si Ovidio Cook ang sumusubok na ilipat ang kanyang mga kamag-anak, ibabalik ko pa rin sila.
Responsibilidad ko ito, at hindi ko kayang bayaran ang anumang kapabayaan. Hinawakan niya ang ulo ng mga bata at mahinang bamulong, tawagan mo na si Daddy. Daddy. Dalawang batang babae na nasa edad 4 na taong gulang ay tumingin kay Winston Pendleton, tumatawag. Ang daddy, na ito ay ganap na nakalusot sa psikolohikal na depensa ni Winston Pendleton. Ang mga bata ay walang kasalanan, sinasabi ko sa iyo. Pinaikit ni Winston Pendleton ang kanyang mga mata, na nagsasalita sa matinding paghihirap. 3 buwan na ang nakalipas, isang senior ang dumating sa Five River Province, direktang nagbigay sa akin ng 50 milyon, at humiling sa akin na gumawa ng isang bagay para sa kanila. Gusto kong tumanggi sa oras na iyon, ngunit nangako sila sa akin, kapag natapos na ito, hindi bababa sa 10 bilyon. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Julius Reed ng may pait, hindi ko napigilan ang tukso at pinagtaksilan ka, boss. Pagkatapos, sinabi niya sa akin ang buong plano, kung paano ko gagamitin ang kaganhawahan ng aking trabaho para matiyak ang ganap na nakamamatay na mga resulta, pagkatapos ay pumayag ako. 10 bilyon. Hindi maliit na halaga, ginawa ko rin. Tumango si Julius Reed, talagang handang gumastos ang kabilang partido. Gayunpaman, si Ovidio Cook ay isang tunay na bastard, na nangyari ang pagsubok sa ilalim mismo ng kanyang ilong nang walang nakitang isang bagay. Ito ay si Bain Cook na hindi bababa sa pinamamahalaang kontrolin ang pamilya ni Winston Pendleton. Hindi ko masyadong makita ang mukha ng taong iyon, ngunit siya ay nasa 40 taong gulang at napakayaman. Ang pinakamahalagang punto, siya ay isang lokal mula sa Five River Province. Sa puntong ito, nilunok ni Winston Pendleton ang kanyang laway, nagsusumamo, iyon lang talaga ang alam ko, pakiusap, hayaan ang mga bata. Mr. Bread, tinatanong kita sa huling pagkakataon, sigurado ka bang wala kang tinatago? Nakayuko si Bain Cook sa lupa, titig na titig kay Winston Pendleton. I dare not hide a single thing. Nasabi ko na sayo ang lahat, hindi ako nagsinungaling sayo. Mabilis na tumango si Winston Pendleton, pagkatapos mo akong patayin, hinihiling ko lang na tretuhin mo ng mabuti ang mga anak ko. Nagawa ko na ang mga bagay na hindi ko dapat gawin habang nabubuhay, wala akong pinagsisisihan sa kamatayan. Napakagaling. Biglang ngumiti si Bain Cook, ngunit ang ngiting ito ay nagpanginag sa gulugad ng lahat. Thwak! Bigla niyang hinugot ang kanyang kutsilyo at diretsyong itinutok sa puso ng isang bata. Hindi. Ang mga mata ni Winston Pendleton ay nahati sa galit, sinusubukang magpumiglas at sumugod, ngunit siya ay mahigpit na pinigilan. Mr. Bread, binigyan kita ng pagkakataon. Malinaw, hindi mo ito pinahalagahan. Itinulak ni Bain Cook ang bata at naglakad sa likuran ng isa pang maliit na batang babae. Sabi mo sa akin ay inosente ang mga bata. Hindi ba inosente ang buhay ng amo? Inatake rin ang iyong hipag, ang buhay ng iyong anak na babae lamang ang mahalaga, at ang buhay nila ay hindi. Huwag kang ipokrito, sabi ko. Huminga ng malalim si Winston Pendleton, pumikit at sinabing, ang taong lumapit sa akin ay si Fabio Pendleton, na orihinal na nagpaplanong umalis sa Five River Province ngayong gabi. Ngunit dahil hindi pa patay ang amo, sa tingin ko ay baka mas maaga siyang umalis kapag nalaman niya ang balita. Nasa Asherwind Hotel ng Titan Group, Room 607. Mas katulad niyan. Iniikot-ikot ni Bain Cook ang kanyang punyal, dahan-dahang lumapit kay Winston Pendleton. Sa totoo lang, hindi ko alam ito, haka-haka lang na baka may tinatago ka. Pero hindi ko inaasahan na magiging tama ako. Ikaw, thwak, nanlaki ang mga mata ni Winston Pendleton, magsasalita pa sana siya, isang kutsilyo ang tumusok sa puso niya. Boss, huhulihin ko na siya. Matapos bunutin ang kutsilyo, pinunasan ni Bain Cook ang dugo dito. Aaron Jackson, sumama ka sa kanya, babalik ako para tingnan ang hipag mo. Bumalik ka sa akin na may mga resulta kaagad pagkatapos ng interogasyon. Si Julius Reed ay tumalikod at naglakad papunta sa isang sedan, pinaandar ang makina, handa nang umuwi. Si Keller Radcliffe na inatake, sa kabila ng walang seryosong nangyayari, ay hindi pa rin niya mabitawan. Boss, ayaw ko siyang makatrabaho. Walang magawang naglakad si Aaron Jackson sa harap ni Julius Reed, nagkibit-balikat, masyadong walang awa ang taong iyon, walang seguridad ang kanyang mga empleyado.
Aaron Jackson, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Walang kapatawaran si Bane Cook, inakbayan si Aaron Jackson, tumawa ng malakas, halika, tapusin natin ang trabaho, pagkatapos ay uminom ng kaunti. At diretsyong pinahiran ng kamay niya ang dugo sa damit ni Aaron Jackson. Fabio Pendleton, nalulungkot talaga ako para sa iyo. Sa pag-iisip tungkol sa pagpapahirap na kakaharapin ni Fabio Pendleton, huminga ng malalim si Aaron Jackson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 305, Tagapangulo Jang. Sa oras na bumalik si Julius Reed sa mansyon, natuklasan niya na ang kapaligiran sa bahay ay medyo kakaiba. Si Keller Radcliffe ay nakaupo sa sofa, tahimik, habang si Anna Harris ay nakahiga sa isang simpleng pansamantalang kama, na tumatanggap ng IV infusion. Sa kasalukuyang katayuan ni Aaron Jackson, maaari niyang tapusin ang pinakamahusay na doktor sa Gonzales City sa isang salita lamang at hindi na kailangang mousepital. Kahit na ang mga pinsalang gaya ng kay Anna Harris ay maaaring gamutin sa bahay. Tila bago bumalik si Julius Reed, isang doktor ay nagsagawa na ng operasyon kay Anna Harris, at siya ay tumatanggap na ngayon ng IV para sa pamamaga. Masakit ba? Hinubad ni Julius Reed ang kanyang coat at naglakad papunta sa pinto para ilagay ito sa wardrobe. Pero walang sumagot sa tanong niya. Wala pa ring sinabi si Keller Radcliffe, diretsyong nakatingin kay Julius Reed mula sa sofa, nakatutok ang mga mata ni Anna Harris sa kisame na tila hindi rin niya naririnig. Lalong naging kakaiba ang kapaligiran. Puff! Hindi na nakapagpigil si Keller Radcliffe at nagpakawala ng mahinang tawa. Keller, matatawa ka pa. Hindi ba pumayag tayong turuan siya ng leksyon pagbalik niya? Kung hindi natin dinidisiplina ang ganyang kalokohan, baka mamaya pa niya dalhin ang mga babae sa harap mo. Nang makitang tumawa si Keller, medyo nadismaya si Anna Harris. Ano ang dapat kong sabihin tungkol sa iyo, Miss Radcliffe? Ang impresyon ko ay napaka-assertive mo, pero bakit napakadali mong ay bully ngayon? No wonder, kung ako ang asawa mo, sa ugali mo, kailangan kong makahanap ng 7 mistress. Bilang matalik niyang kaibigan, lalong nagalit si Anna Harris habang iniisip niya ito. Napaupo siya ng tuwid ngunit hindi sinasadyang nahila ang kanyang sugat dahil sa biglaang paggalaw. Array! Ang epekto ng lokal na pampamanhid ay nawala, at ang sakit ay lumitaw kasama nito. Hoy, Anna, mag-ingat ka. Nagmamadaling lumapit si Keller Radcliffe, dahan-daang tinulungang makaupo si Anna Harris, at itinukod ang isang tumpok ng mga kumot sa likod niya para komportable siyang sumandal. Keller, ngayon, sa harap ko, kailangan mong bigyan siya ng isang piraso ng iyong isip. Hindi mo ba alam kung gaano siya kababero sa Five River Province? Hindi sapat para sa kanya na may mga babae sa bawat braso, kailangan niyang magkaroon ng 2 pang nakaupo sa kanyang kandanggan. Malinaw na hindi kumalma si Anna Harris, at nagsimulang ikwento ang iba't ibang mga kalokohan ni Julius Reed sa isang labis na tono. Habang naubusan siya ng sasabihin, tiningnan pa niya ang kanyang telepono para suriin ang kanyang mga tala bago ipagpatuloy ang kanyang listahan ng mga akusasyon. Sa buong oras na ito, nanatiling tahimik sina Keller Radcliffe at Julius Reed, nakikinig lamang sa walang tigil na kasabikan ni Anna Harris. Biglang tumalikod si Julius Reed at pumunta sa kusina, bumalik na may dalang fruit knife. Anong ginagawa mo? Nagulat si Anna Harris nang makita ang fruit knife. Nakita niya si Julius Reed na pumatay ng isang tao gamit ang sarili niyang mga kamay, sa isang sira-sirang bodega sa tabi ng ilog, wala pang 3 oras ang nakalipas. Keller, siya. Habang si Julius Reed ay humakbang patungo sa kanya, si Anna Harris ay ganap na natakot. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Keller Radcliffe, puno ng takot ang mga mata. Anong kinatatakutan mo? Mukha kang tigang at dilang-dila pagkatapos ng lahat ng usapan na yan, pagbabalatan kita ng mansanas. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed, lumapit sa plato ng prutas at pumitas ng mansanas, mabilis itong binalatan. Sa isang juggling fashion, ganap niyang binalatan ang mansanas sa loob lamang ng ilang segundo, nang hindi man lang nasira ang balat. Wow! May kasanayan ka dyan. Kinuha ni Anna Harris ang mansanas ngunit pagkatapos ay namula, tila napagtanto na siya ay nag-overreact sa mga sandali bago. Huwag mong isipin na ang suhol ay makakawala sa iyo. Keller, marami pa akong sikretong ibubuga.
Titingnan ko kung ano ang ugali niya sa hinaharap, kung titigil siya sa panggugulo, baka pumikit na lang ako. Tiningnan niya ang mansanas na nasa kamay niya. Ang galing mo magbalat ng mansanas, ha? Siyempre, paano pa ako mabubuhay sa isang mayaman na asawa, di ba? Biro ni Julius Reed, saka umupo sa sofa, tumatawa habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang pinsala ni Anna Harris ay may kaugnayan sa kanya. Maliwanag, siya ay isang inosenteng tagamasid lamang, kaya medyo nakonsensya siya. Lalo na nang makita ang plaster sa binti ng isa, may bahid ng guilt sa kanilang puso. Bagamat karaniwang walang pakialam si Anna Harris, sa mga sandali ng krisis, ipinakita niya ang kanyang lakas. Ang ibang mga babae ay maaaring nawalan ng malay sa takot noon pa man. Pash. With a light huff, Anna Harris bit into an apple and turned to start chat with Kela Radcliffe. Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Nanlamig pa rin ba sa iyo ang lolo mo gaya ng dati? Kung tatanungin mo ako, sa iyong kakayahan at edukasyon, bakit hindi pumunta sa ibang lugar at itigil ang pagtitiis sa masamang trato sa bahay? Napabuntong hininga siya ng may awa, napakatigas ng ulo mo, laging gustong patunayan ang sarili mo. Alam nilang lahat ang kaya mo, hindi ka nila matiis. Alam na alam ni Anna Harris ang mga maling dinanas ni Kela Radcliffe sa mga nakaraang taon. Bukod kina Lance Casey at Olayinka Davenport, si Anna Harris lang ang mapagkakatiwalaan ni Kela Radcliffe. Kahit na ang dalawa ay isang karagatan, nanatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan sa mga taon na ito. Marahil hindi mo alam kung anong posisyon ang hawak ngayon ng ating Kela Radcliffe sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Dati, nang apihin ng pamilya Radcliffe si Kela Radcliffe, gustong tumulong ni Julius ngunit wala siyang nakitang paraan para makialam. Gayunpaman, pagkatapos na magising ang kanyang alaala, inabot lamang siya ng wala pang isang buwan upang ibagsak ang istruktura ng kapangyarihan at itulak si Kela Radcliffe sa posisyon ng chairman. 3 taon, ang 3 taon na iyon ay hindi naging madali para kay Kela Radcliffe. Kung hindi dahil sa pagsasaalang-alang ni Kela Radcliffe para sa pagmamahal ng pamilya sa mga miyembro ng pamilya, wala nang ibang mamahalin si Julius kundi sipain silang lahat sa mga lansangan. Dahil sa kasalukuyang mga kakayahan ni Julius, ang pagpapabangkarote sa isang tao ay ilang segundo lang. Kela Radcliffe, nakatanggap ka ng promosyon. Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, nagliwanag ang mga mata ni Anna Harris. Hindi naman, natanto na ba ng matandang lalaki sa iyong pamilya ang iyong halaga at talento? Hulaan ko, ikaw na ba ang Deputy General Manager? Alam na alam ni Anna Harris ang sitwasyon ni Kela Radcliffe. Matatag na hinawakan ni Otis Radcliffe ang posisyon ng General Manager, isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Kaya, kahit na magkaroon ng pagkilala si Kela Radcliffe, ang pinakamataas na maaari niyang tunguhin ay ang Deputy General Manager. Ngunit kahit na iyon ay tila imposible kay Anna Harris. Kung ganoon ang kaso, sinabi na sa kanya ni Kela Radcliffe. Ngunit kung isasaalang-alang ang hiwalay na bahay na tinitirhan ngayon ni Kela Radcliffe, tinansya ni Anna Harris na dapat itong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Posible kaya na talagang tinamaan ito ni Kela Radcliffe. Nagkaroon ba ng pagbabago ng puso ang patriarch ng Radcliffe family? Ano bang iniisip mo? Umiling si Julius Reed, paano magiging posible iyon? Kung gayon, hahayaan ko bang hulaan mo ito? Ang kanyang mga salita ay nagpagulo muli kay Anna Harris. At napailing din si Kela Radcliffe sabay ngiti. Hindi naman pwedeng maging general manager yon, di ba? My God, naging chairman na ba si Otis Radcliffe? Mas maliit pa yan. Kung siya ang chairman, matagal ka na niyang sinibak, hindi ka hinayaan na pumalit sa posisyon ng general manager. Matapos ang lahat ng kanyang mga hula ay tinanggihan, si Anna Harris ay nagtanong na may pakiramdam ng misteryo. Kela Radcliffe, hindi ka natanggal, di ba? Kung totoo iyon, talagang malas ang kanyang mahal na kaibigan. You've got to be kidding. Sino si Kela Radcliffe? Asawa ko, at sino ako? Isang lalaking nabubuhay sa asawa niya. Nakasandal sa sofa, nagbiro si Julius Reed, sa isang asawang tulad ko na nabubuhay sa kanyang asawa, kaya ba niyang mapanatili ang ganoong buhay kung hindi siya ang chairman? Umalis ka dito. Namula ang mukha ni Kela Radcliffe sa gilid, medyo nahihiya. My goodness, Kela Radcliffe, totoo ba ito?
Nanlaki ang mga mata ni Anna Harris sa hindi makapaniwala. Tumanggaw si Kela Radcliffe at mahinang umamin. Boss, nandito na si Aaron Jackson. Maya-maya lang ay may narinig akong mga katok mula sa labas ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 306, ang mahiwagang guro. Mag-chat kayong dalawa, lalabas ako para pag-usapan ang ilang bagay. Tumayo si Julius Reed mula sa sofa, nagsuot ng damit, naglakad papunta sa pinto, at bumalik para tingnan sina Kela Radcliffe at Anna Harris. Gusto mo bang kumain sa loob o lumabas? Lalabas tayo. Hindi ka pa rin magluluto, at mahihirapan lang ito kay Kela Radcliffe. Ipinikit ni Anna Harris ang kanyang mga mata at kinagat ang kanyang leeg, na para bang papatayin siya. Sige, mag-aayos ako ng kwarto saglit at tatawag ako ng kotse para ihatid ka. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, binuksan niya ang pinto at naglakad patungo sa looban. Sa oras na iyon, si Bane Cook, na puno ng dugo, ay nakasquat sa bakuran, humihit-hit ng sigarilyo. Sa likod niya, nasa bulsa ni Aaron Jackson ang mga kamay niya. Nang makita niya si Julius Reed na papalapit, mabilis siyang lumapit. Boss, we have to them. Dinala mo ba sila dito? Nagpalingga-lingga si Julius Reed at nakita niya na, bukod sa mga bodyguard, silang dalawa lang. Hindi ko sila dinala rito, nakikita kong nakakatakot ito. Napabuntong hininga si Aaron Jackson at tumalikod. Naitanong ko na ang mga kinakailangang tanong. Pinilit ni Aaron Jackson na manatiling buhay, sinabi na dapat siyang tanungin ng boss ng personal. Ihahatid ko na sana ang lalaki, ngunit muling nagreklamo si Aaron Jackson tungkol sa bad vibes at pinilit akong iparada ang sasakyan sa pasukan. Iniluwan ni Bane Cook ang upos ng sigarilyo sa kanyang bibig at magalang na tumayo upang salubungin si Julius Reed. Boss, totoo na si Winston Pendleton ay nasuhulan ni Fabio Pendleton, ngunit may ibang tao sa likod ni Fabio Pendleton. Base sa iyong naunang interogasyon kay Joel Martin, ang nagdirekta kay Fabio Pendleton, maaaring ito ay si Joel Martin Eman. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang isang cellphone sa kanyang bulsa at ipinakita ang numero sa screen. Ang lokasyon ng tawag ng numerong ito ay palaging nasa Five River Province. I can almost assert that this eminent person is someone from the Five River Province looking to get rid of you. Tinawagan mo ba? Itinuro ni Julius Reed ang numero sa telepono. Sa kasalukuyang teknolohiyang paraan, hanggat sumagot ang kabilang partido, mabilis na matutukoy ang kanilang lokasyon. Sa Five River Province, mabilis na mahuhuli ni Julius Reed ang tao. Ang kabilang partido ay tuso. Matapos mabaigo ang pagtatangkang pagpatay, ang numerong ito ay naka-off. Ibinulsa ni Bane Cook ang telepono at same time na nagsalita, masyado silang tuso, middleman lang si Fabio Pendleton, wala siyang alam. Ang alam lang niya ay mayordomo ang kabilang partido, nagtatrabaho rin sa iba. Isang mayordomo. Nang marinig niya ang dalawang salitang ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed. Binanggit din ni Joel Martin ang mga salitang ito. Ngunit sino kaya ang mayordoma na ito para magkaroon ng napakaraming kapangyarihan? Hayaan ang isang tao na bantayan ng mabuti ang lahat ng mga pangunahing pamilya sa Five River Province. Sa sandaling malinaw na ang anumang bagay, kumilos muna, magulat sa ibang pagkakataon. Pagkasabi nito ni Julius Reed, diretso siyang naglakad patungo sa entrance. Ngayon ay paparating na rin si Saint Air ng Skyfire upang guluhin siya, at ang 10,000 Mountain Alliance ay nagsimulang mapansin na si Julius Reed ay buhay pa, nagsimula ng isang galit na pangangamkam ng kapangyarihan. Sa mga panahong tulad nito, dapat niyang alisin ang lahat ng potensyal na banta para makapag-focus siya sa pagharap sa kanyang mga kaaway. Boss, huwag mo nang tingnan. Nagmamadaling lumapit si Aaron Jackson, sinusubukang pigilan siya, medyo nakakatakot. Ayos lang. Si Julius Reed ay nabuhay ng mahigit 1,000 taon, anong uri ng mga nakakakilabot na eksena ang hindi niya nakita. Pero nang buksan niya ang ball ay medyo nagulat pa siya. Bane Cook, ikaw si Aaron Jackson. Kung ibang tao iyon, hindi ka na nila gagawin. Sinarado ni Julius Reed ang trunk at itinuro si Bane Cook, hindi nakakagulat na si Ovidio Cook ay palaging nag-iingat sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang buong awtoridad upang mahawakan ang bagay na ito.
Dapat mong bigyan ako ng resulta sa pinakamaikling posibleng panahon. Walang problema, boss. Maghintay lang ng balita. Ngumiti si Bangkok, masayang sumakay sa kotse, at umalis sa mansyon. Boss, walang awa yan. Umalis na si Bangkok, at tinitigan ni Aaron Jackson ang mabilis na pagkupas ng mga ilaw ng sasakyan, hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Not bad, kailangan talaga ng firm ko ang mga tulad niya. Natatakot pa nga siguro siya sa sarili niya kapag naging malupit siya. Tinapik ni Julius Reed ang balikat ni Aaron Jackson, ay, tama. Gustong maghapunan ng hipag mo at ng kanyang kaklase, ayusin mo ito para sa akin. Mag-book ng isang pribadong silid. Sa mga pambihirang oras na ito, dapat mong tiyakin ang kanilang kaligtasan. Kahit na anong uri ng mapanganib na whirlpool ang nadatnan niya, wala siyang intensyon na kaladkarin si Keller Radcliffe at iba pang mga inosente dito. Huwag kang mag-alala, boss, magtatalaga pa ako ng maraming tauhan. Tumanggaw si Aaron Jackson at mabilis na naglaho sa looban ng banyagang bahay. Makalipas ang kalahating oras, dalawang sedan ang pumasok sa banyagang bahay. Pinalabas ng isa sa kanila ang dalawang nurse na maingat na binuhat si Anna Harris sa sasakyan. Si Anna Harris ay matigas, na nagdadala ng napakalubhang pinsala, ngunit kumikilos na parang walang mali, ang kanyang mukha ay namumula sa pananabik. Pagkatapos maghanda, sumama si Keller Radcliffe kay Julius Reed sa isa pang kotse at tinungo ang pribadong restaurant ng Ovidio Cook, ang Twilight Mansion. Pagkatapos ng huling insidente, ang mga mayayamang negosyante ay naging mas pinigilan sa Twilight Mansion, na alam na ang anumang kapabayaan ay maaaring humantong sa kanilang pagkasira. Ang mga empleyado ni Ovidio Cook ay bumagsak dito, hindi banggitin ang mga negosyanteng ito. Dahil alam niyang dinadala ni Julius Reed ang mga tao, naghanda si Ovidio Cook ng isang pribadong silid ng maaga at pinaigting pa niya ang mga security check. Ngunit dahil sa insidente ng pagsabog, wala siyang mukha na humarap kay Julius Reed at ipinadala lamang ang kanyang mga empleyado upang tanggapin sila. Si Julius Reed ay walang malasakit sa mga kilos na ito, ang kabilang partido ay may malaking kapangyarihan, at kahit na alam ni Ovidio Cook, mahirap bantayan ang lahat ng ito. Hoy, linawin muna natin, nagbabayad ka para sa pagkain na ito, at hindi mo magagamit ang pera ni Keller Radcliffe. Tinulak ng dalawang nurse si Anna Harris papasok sa Twilight Mansion habang patuloy ito sa pagdaldal. Wow, hindi ba ito masyadong marangya? Julius Reed, ang perang ginagastos mo sa Five River Province, kay Keller Radcliffe lang ba ito? Iniisip ko kung saan ka nakakuha ng napakaraming pera. She leaned in with a threatening tone, huwag mong isipin na dahil lang naging direktor na si Keller Radcliffe, kaya mo nang ipagmalaki ang lahat ng gusto mo. Mamaya, ipapaputol ko ang allowance mo, at maaari kang kumita ng sarili mong buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumiti lang si Julius Reed ng mahina, nang walang anumang sagot. Patuloy din ang pagtawa ni Keller Radcliffe. Lahat ng mayroon siya ay ibinigay ni Julius Reed. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanyang pagiging chairman ay dahil lamang sa binili ni Julius Reed ang mga stock at pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Kung talagang kalkulahin ng isa, lahat ng ito ay kay Julius Reed. Fine, fine, fine. Tumanggaw si Julius Reed, hanggat ang pagkain ngayon ay makapagpapatahimik sa iyo, handa akong gugulin ang anumang kailangan. Parang ganun lang. Si Anna Harris, na nakaupo sa wheelchair, ay tumingin-tingin sa paligid, walang tigil na iniskan ang kapaligiran. Hindi niya inaasahan na sa isang lugar tulad ng Gonzales City, magkakaroon ng ganito karangyang restaurant. Kung ikukumpara sa mga malalaking kainan sa ibang bansa, hindi naman ito mababa. Hindi nagtagal, sa patnubay ng staff ng restaurant, dumating ang grupo nila sa private room sa second floor. Noong una, gustong ayusin ni Ovidio Cook na maupo sila sa itaas na palapag, ngunit tumanggi si Julius Reed, ayaw niyang makatawag ng pansin. Sa sobrang pabago-bago ng sitwasyon ngayon, napakaraming tao ang gustong patayin siya, ito ay mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Kung tutuusin, kung magkakaroon ng away, magiging mahirap lang ang pagkaladkad kina Keller Radcliffe at Anna Harris. Pagpasok pa lang nila sa kwarto, may tumayong lalaki mula sa isang table sa hall. Saint Air, ano ang problema? Tanong ng nasa iisang table.
Sa tingin ko ngayon ko lang nakita ang aking ex-girlfriend na pumasok sa isang wheelchair. Sabi ng lalaking kilala bilang Saint Air na nakataas ang isang kilay. Maaaring nagkakamali ka, hindi basta-basta pwedeng pumunta sa lugar na ganito. Isang mataba, nasa katanghaliang gulang na lalaki sa parehong mesa ang nagtaas ng kanyang baso at sumigaw, "Cheers!" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 307, Pagkikita ng Ex. Sa loob ng private room, walang kamalay-malay si Anna Harris na nasa restaurant sa labas ang kanyang ex-boyfriend. Naghiwalay ang dalawa noong kolehiyo, at 4 na taon na ang lumipas mula noon. Sa orihinal, nagalit siya sa kanyang kasintahan dahil sa panloloko sa kanya, at naghanda ng mag-abroad ng walang palem, matagumpay na umalis bilang exchange student sa susunod na taon. Akala niya ay lalamag na silang dalawa ng oras, ngunit pagkaalis niya ay agad na nakipagkasundo ang kanyang nobyo sa ibang babae. Sa kabutihang palad, si Anna Harris ay medyo konserbatibo sa pag-iisip, at bukod sa isang taos pusong-puso, hindi siya nawala ng malaki. Ang inuming ito ngayon ay para salubungin ka at para maging alikabok sa paglalakbay. Bukod dito, ito ay para ipahayag ang aking kasalanan. Dinampot ni Julius Reed ang kanyang baso. Tinitingnan si Anna Harris, masama talaga ang pakiramdam ko sa pagdadala ng isang perpektong malusog na tao sa harap ni Keller Radcliffe at nawalan ng isang paa. Puff, pero dahil nakita ko na ang konsensya mo, napagdesisyonan kong tanggapin ang paghingi mo ng tawad. Bagamat hindi pinatawad ni Anna Harris ang sinuman sa kanyang mga salita, masaya pa rin niyang itinaas ang kanyang baso at ibinaba ito sa isang lagok. Maaari kang uminom ng ganito karami. Si Julius Reed ay nabigla. Hindi niya inaasahan na si Anna Harris, isang babae, ay uminom ng ganoon kalakas. Hindi niya ito napansin noong huling beses silang kumain sa Pearl on the Water. At muli, maraming nangyari sa araw na iyon, marahil ay iniwan siyang walang mood para sa inumin. Talagang malakas ang ating Anna pagdating sa pag-inom. Noong kolehiyo, tuwing sesyon ng pag-inom ng klase, lahat ng lalaki sa ilalim ng mesa ay iniinom niya, wala siyang kalaban-laban. Natatawa si Keller Radcliffe habang nakatingin sa matalik na kaibigan, sa wakas ay lumuwag ang kanyang kalooban. Noong una niyang narinig ang tungkol sa pinsala ni Anna Harris, halos lumukso ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Take this next few days to heal well. Kella, kung hindi ka abala, samahan mo siya sa bahay, kung hindi, baka mamatay siya sa boredom. Ipaubaya mo na lang sa iba ang kumpanya, wala namang pagbabago ang ilang araw. Payo ni Julius Reed habang tinutulak ang mga nakahain sa dalawang babae. Ang pinsala ni Anna Harris ay magtatagal upang gumaling, at tiyak na maiinip siya sa bahay sa panahong ito. Kung nanatili si Keller Radcliffe sa kanyang kumpanya, marahil ay bumuti ang kanyang kalooban, na makikinabang din sa kanyang paggaling. Hindi na kailangan. Malakas na umiling si Anna Harris na parang tamburin. Alam niyang si Keller Radcliffe ay naging chairwoman lang, at maraming tao sa ilalim ang hindi kumbinsido, nakita rin siya ng Radcliffe family bilang isang tinak sa kanilang tagiliran. Paano niya hahayaan si Keller Radcliffe na malagay sa panganib para sa kanyang sariling kapakanan sa isang napakahalagang oras? Okay lang, hinailan ni Keller Radcliffe ang kamay niya. Nakapunta na ang kumpanya sa tamang landas, at medyo naayos na ang mga partnership. Ang natitira ay kayang hawakan ng mga tao sa ibaba. At saka, ang tagal na nating hindi nagkita, mabuti pang maghabol. Hanggat si Julius Reed ay nasa Gonzales City, nadama ni Keller Radcliffe ang ganap na ligtas. Kung kahit si Ovidio Cook ay kumilos ng magalang sa paligid ni Julius, anong uri ng bagyo ang posibleng pukawin ng Radcliffe Group? Dagdag pa, naramdaman niya na kamakailan lamang, dumarami ang mga kaaway ni Julius Reed, at ang pananatili sa bahay ay hindi lamang makakabawas sa kanyang mga problema kundi mapoprotektahan din si Anna Harris. Ang mga bodyguard na nahahati sa dalawang grupo ay hindi kasing ligtas kapag magkasama sila. Marahil ay ang alak, ngunit biglang kinailangan ni Anna Harris na gumamit ng banyo. Napakahigpit ng security sa Twilight Mansion, at sa labas, nagpapatrolya si Cosmo kasama ang kanyang team. Kaya naman pinayagan ni Julius Reed ang dalawang nurse na itulak si Anna Harris sa restroom at hindi na sumunod kay Keller Radcliffe. Samantala, sa labas ng restaurant, si Sheridan Isolde at ang kanyang mga kapatid, kasama ang kanilang mga business partners, ay nagiinuman at nagkukwentuhan.
Isolde, kung matuloy ang deal ngayon, kikita tayo ng malaki. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang baso, medyo lumabo ang kanyang pagsasalita. Lahat ito ay salamat kay Brother Beaumont sa pagbibigay sa akin ng lupaing ito, kung hindi, paano ako, si Sheridan Isolde, makakayang magtayo ng gayong engranding manor sa Gonzales City. Sheridan Isolde wasn't one for many words at simpleng itinaas ang baso para uminom ng malalim. Nabalitaan mo bang may malaking shot sa Gonzales City? Sa paligid ng mesa, may nagtanong na may misteryosong hangin. Dito mismo sa Twilight Mansion, narinig ko ang isang malaking pagbaril na nagalit kamakailan at napilayan ang ilang tao. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nabaling sa Ashwan Lake. Hindi lamang siya isang lokal na developer kundi isang empleyado rin ng maalamat na Aaron Jackson. Sa Gonzales City, ang Ashwan Lake ay may malaking kapangyarihan. Ang sinumang darating para magnegosyo sa pangkalahatan ay kailangang umasa sa kanya. Si Sheridan Isolde, na gustong magtayo ng mansyon para sa mga mayayaman sa pagkakataong ito, ay hinanap ang Ashwan Lake at nakakuha ng isang piraso ng lupa sa magandang lokasyon. Hehe, nagtatanong kayo sa tamang tao tungkol dito. Si Ashwan Lake ay belched, lasing at nakasandal sa kanyang upuan, amoy ng alak. Sa sinabi niyang iyon, napukaw ang interes ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lokal na malaking pagbaril na umuunlad sa Gonzales City. Brother Beaumont, spill the beans, ano nga ba ang nangyari? Narinig ko ang ilang kilalang pamilya sa Gonzales City na nawala sa isang gabi. Narinig ko ang mga taong ito ay nagpunta sa ibang bansa, ngunit upang iwanan ang gayong malalaking pag-aari at mawala. Brother Beaumont, halika, sabihin mo sa amin. Nang marinig ang paulit-ulit na paghihimok ng mga tao, sumilay ang mapang asar na tingin sa mukha ni Ashwan Lake. Alam mo, kilala ko ang taong sangkot. Alam mo ba kung bakit nangyari iyon? Brother Beaumont, tigilan mo na kami. Muling hinimok siya ng karamihan. Noon lang masayang kumuha ng baso ng alak si Ashwan Lake at, nang masigurong walang tao, bumulong siya. Ngayon, tayong magkakapatid, kung hindi, hindi na ako magsasalita sa iba. May estilo si Brother Beaumont. Noon, isa sa mga kapatid ko ang nasa eksena. Anong klaseng lugar ang Twilight Mansion? Hindi lahat ng mayayaman ay nakakapunta dito, kailangan mo ng status. Para maging isang kagalang-galang sa Gonzales City. Tinapik ni Ashwan Lake ang kanyang dibdib, hindi sinasadyang ipinakita ang kanyang katayuan. Alam ng lahat na ang Twilight Mansion sa Gonzales City, na ginawa ni Boss Cook para ipagmalaki ang status. Nakapasok ang mga taong naruroon ngayon salamat sa membership card ng Ashwan Lake, na nakuha sa pamamagitan ng referral mula sa Dominating Tiger. Noong araw na iyon, dumating ang ilang mayamang pangalawang henerasyon mula sa aming lugar para sa kasiyahan at mga laro. Ngunit nakipagkulitin sila sa isang babae na hindi nila dapat gawin. Nandito mismo si Boss Cook, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na paalisan ang mga mayayamang batang ito at pilayin sila. Nang maalala ang pangyayari, bakas sa mukha ni Ashwan Lake ang pagsisisi, kung sino man ang masaktan mo, kamag-anak iyon ni Boss Cook. Yung babaeng yon, babae ba siya ni Boss Cook? May nagtanong. Hindi naman. Kung tutuusin, ang Boss Cook natin ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, at kahit ang mga big shots sa Five River Province ay nagpapakita ng kaunting paggalang sa kanya. Malawak ang galaw ng Ashwan Lake, na patuloy, isang maliwanag na kinabukasan, nasira ng sariling mga gawa. Kung tatanungin mo ako, sa Gonzales City na ito, mag-ingat sa mga babae, huwag kang mabalisa. Sa pagsasabi niya nito, mas lumalim ang paggalang ng lahat kay Ovidio Cook. Dati, kilala lang nila si Ovidio Cook bilang isang lokal na mayayamang negosyante, ngunit ngayon ay tila sangkot din siya sa underworld. Ang kasabihang kahit na ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kayang sugpuin ang isang lokal na ahas ay isang bagay na naiintindihan ng lahat. Nagsindi ng sigarilyo si Ashwan Lake, humila ng tahimik, tila nawawala pa rin sa kanyang mga alaala. Anna Harris. Noon lang, biglang nakita ni Sheridan Isolde si Anna Harris na itinulak ng isang nurse sa wheelchair. Sheridan, anong nangyayari? Napansin ng lahat ang pagbabago sa ekspresyon ni Sheridan Isolde, puno ng pananabik ang kanilang mga mukha.
Nakita ko lang ang ex-girlfriend ko noong college, papasok sa wheelchair. Itinuro ni Sheridan Isolde ang direksyon kung saan nawala si Anna Harris. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 308, sabihin sa iyong boss na kilalanin ako. Mula nang maghiwalay sila ng landas pagkatapos ng kolehiyo, hindi mapigilan ni Sheridan Isolde na isipin si Anna Harris. Hindi dahil sa naging maganda ang kanilang relasyon, kundi dahil sa panghihinayang. Si Sheridan Isolde ay nagmula sa mayamang pamilya, at siya ang playboy ng kanyang klase noong kolehiyo. Pagkatapos ng graduation, kinuha niya ang negosyo ng pamilya, namuhunan at nagtayo sa lahat ng dako, at nakasama niya ang hindi mabilang na kababaihan. Ngunit si Anna Harris lamang ang hindi kailanman natulog sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, hinahanap ni Sheridan Isolde ang mga bakas ni Anna Harris, at hindi niya inaasahan na makakatagpo siya rito ngayon. Ganun ba? Hinugot ni Ashwan Lake ang kanyang sigarilyo at mahinang pamitik ng abo. Sheridan, hindi masama ang pamilya ng ex-girlfriend mo, ha? Para makapunta sa Twilight Mansion, dapat ay may net worth siya na hindi bababa sa 100 milyon. Imposible. Kumunot ang noo ni Sheridan Isolde, walang gaanong pera ang pamilya niya. Kahit nakapagtapos na siya at nagsimulang magtrabaho, imposibleng magkaroon siya ng ganoon kalaki. Kilalang-kilala niya si Anna Harris noong magkasama sila. Ang kanyang mga magulang ay mga lingkod bayan, mayroon silang ilang ipon, ngunit lubos na imposibleng magsalita ng 100 milyon. Holy shit, Kuya Samuel, sikat na ngayon ang pag-aalaga ng mistress. Baka ang dati mong kasintahan. Nagsimulang magsalita ang isang binata ngunit biglang napagtantong may mali at mabilis na natikom ang kanyang bibig. Anong pinagsasabi mo? Hinampas ng Ashwan Lake ang binata sa ulo, pero malamang totoo. Hindi maraming kabataan ang makapupunta rito. Masasabi kong 8 sa bawat 10 ay dinala ng isang tao. Sheridan, kasama si Brother Beaumont ngayon, ako ang gagawa ng desisyon para sa iyo. Kinabog niya ang kanyang dibdib at pinutol ang sigarilyo sa ashtray. Ito ay isang non-smoking na restaurant, ngunit ang Ashwan Lake ay partikular na hamay-hit ng sigarilyo upang ipakita kung paano siya namumukod-tangi sa karamihan. Para sa usapin ng pagkuha ng lupa, kinuha niya ang higit sa 3 milyon na bayad sa pagpapadali mula kay Sheridan Isolde, at marami sa mga naruroon ay mga mayayamang tagapagmana. Gustong gamitin ng Ashwan Lake ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang mga kakayahan. Mula nang yumaman si Aaron Jackson, maraming negosyo sa Gonzales City ang nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa Gonzales City, parehong may malaking impluwensya sina Ovidio Cook at Aaron Jackson. At kamakailan lamang, ang tumaas na pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Ovidio Cook at Aaron Jackson ay naging dahilan upang ang mga taong ito ay naging mas mataas sa pagmamalaki. Kahit sino pa ang mayamang magnate, basta't nasa kanyang lupain, lahat sila ay kailangang makinig sa kanya. Kung ganoon talaga, aasahan ko si Brother Beaumont. Dumampot si Sheridan Isolde ng isang baso ng alak at sabay-sabay itong ibinaba. Ang hindi makita si Anna Harris ay mabuti sana, ngunit ang makita siya ngayon ay nakakaramdam siya ng Katie na parang mga langgam na gumagapang sa ibabaw niya. Naalala rin niya ang sinabi ng lahat kanina, at isang walang pangalan na galit ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Halika rito. Pinindot ni Ashwan Lake ang isang button sa mesa, at agad namang lumapit ang isang waiter na may paggalang. Yung babaeng kakapasok lang, sinong kasama niya? Sumando si Ashwan Lake sa upuan at nagtanong. Ang iba sa mesa, lalo na si Sheridan Isolde, ay tuwang-tuwa ang kanilang mga tainga upang makinig. Paumanhin, iyon ang privacy ng aming mga bisita. Mukhang problemado ang waiter. Ang mga maaaring pumunta dito ay pawang mga high-profile na individual, ganap na wala sa kanilang liga. Ang pagkawala ng trabaho ay isang maliit na isyo, ngunit ang pagkawala ng buhay ay isang tunay na kawalan. Ubo, buddy, alam kong hindi madali para sa iyo, ngunit huwag kang mag-alala, walang makakaalam nito maliban sa akin. At kaibigan ko rin ang boss cook mo. Habang nagsasalita, naglabas si Ashwan Lake ng 10,000 yuan sa kanyang wallet at inilagay sa bulsa ng waiter. Hindi naman gaano, alam kong kumikita kayo ng 10,000 sa isang buwan. Ito ay isang binata. Pagkatapos magsalita,
Mabilis na tumalikod ang waiter at umalis, natatakot na baka magtagal pa ito sa mga tanong. Kuya Samuel, hindi natin pwedeng hayaang mag-slide ito. Sabihin na nating ex-girlfriend mo siya, hindi dapat kasama sa picture ang iba. Sinundan ng isang binata na may panghihikayat. Eksakto, medyo masyadong makulat ang babaeng ito, Napakabilis niyang nakipag-ugnay sa isang tao, at isang mayaman. Pupunta tayo at titingnan. Matapos pakinggan ang mga sinabi ng lahat at pinagaganahan ng alak, nangangati na ring kumilos si Sheridan Isolde. Ngunit hindi pa rin ito ang kanyang teritoryo, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Ashwan Lake. Brother Beaumont, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Ang Ashwan Lake bilang isang lokal, ang kanyang opinyon ay napakahalaga. At mula sa pag-uusap ng lahat, tila medyo magkakilala sina Ashwan Lake at Ovidio Cook, na magpapadali sa paghawak nito. Ngunit nakalimutan na ng lahat ang mga katagang sinabi ni Ashwan Lake, na hindi nagtagal, maraming tao ang nawala dito dahil sa isang babae. Maging ang Ashwan Lake mismo ay tuluyan ng nakalimutan. Lahat tayo ay magkakapatid dito. Ako ang magdedesisyon sa bagay na ito para sa iyo. Bale may magandang batang lalaki, kahit na ang hari ng langit mismo ang nandito ngayon, kailangan niya akong bigyan ng mukha. Hinampas ni Ashwan Lake ang kanyang dibdib at pasuray-suray na tumayo, patungo sa pribadong silid. Sa likuran niya ay may isang grupo agad na sumunod. Whoosh! Pagdating sa pinto ng pribadong silid na kakapasok lang ni Anna Harris, sinipa ito ni Ashwan Lake. Sa sandaling iyon, si Julius Reed at Kella Radcliffe, kasama si Anna Harris, ay todong ngiti at tawa. Dahil sa ayaw niyang maistorbo, 2 nurse na lang ang iniwan ni Julius Reed sa loob ng kwarto, para mapadali ang paggalaw ni Anna. Kung sakaling masaktan niya ang kanyang sugat, maaari nilang suriin ito kaagad. Ngunit ngayon, habang sinisipa ang pinto, biglang bumagsak ang mood ni Julius Reed. Bakit hindi ako makakuha ng kapayapaan saan man ako magpunta? Kuya, na-enjoy mo ang alindog. Nagyabang si Ashwan Lake na may hawak na isang bote ng alak at lasing na lumapit sa mesa, dapat tadhana ang pagpupulong ngayon, uminom tayo. With that, ibinuhos niya ang inumin sa tasa ni Julius Reed. Ang iba pang mga tao ay lumundag din sa pribadong silid. Labas, isang salita lang ang inilabas ni Julius Reed, nang hindi man lang sumulyap sa mga taong ito. Kumusta ang pakikipag-usap mo kay Brother Beaumont? Ikaw na bulag na tuta. Ito ang Ashwan Lake, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Magsalita ng mas magalang. Nagsiksikan ang mga tauhan sa paligid, malinaw na may balak na takutin. Hoy, ano ba lahat ito? Isang grupo ng mga hooligan, o mga bandido. Nagkunwari ang Ashwan Lake na pakalmeyan ang sumisigaw na mga tao, pagkatapos ay tumalikod na may nakangiting mukha, ang mga tauhan ay padalos-dalos, kapatid, mangyaring magpatawad. Narito, ako ay humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pag-inom nito sa aking sarili. Pagkasabi nito, lasing niyang itinaas ang kanyang baso, nakatingin kina Kella Radcliffe at Anna Harris, 2 dilag, iniisip ko kung labas, splash, diretso sa mukha ni Ashwan Lake ang laman ng wine glass, binuhusan siya ng likido ni Julius Reed. Agad na tumahimik ang hangin. Huminto si Ashwan Lake, pagkatapos ay ibinato ang bote ng alak sa mesa na may pagngisi. Kuya, ano ang ibig mong sabihin dito? Maglakas loob na sabihan ang aming amo. Paumanhin. Damn it, sawang-sawa na sa buhay, di ba? Naghahanap ng kamatayan. Agad na pinaligiran ng mga tauhan si Julius Reed, handang magsimula ng away sa anumang provocation. Sabi ko lumabas ka, hindi mo ba ako narinig? Ibinaling ni Julius Reed ang kanyang ulo upang tingnan ang Ashwan Lake, ang kanyang mga mata ay puno ng walang limitasyong ginaw. Naramdaman ng titig na iyon, nanginginig si Ashwan Lake, ang kanyang kalasinggan ay unti-unting nawala. Ngunit nang maalala ang maraming tauhan na nakatayo sa likuran niya, mabilis niyang nabawi ang kanyang lakas ng loob, alok kita ng inumin at hindi mo ito pinahahalagahan. Anak, mag-isip ka ng solusyon. Sinulyapan ni Ashwan Lake ang kanyang basang damit at sinabing, 3 million, hindi naman masyado, right? Not to mention, these 2 beauties have got to drink with me. Whoosh! Bago niya matapos ang kanyang pangungusap,
Kinuha ni Julius Reed ang isang bote ng alak mula sa mesa at binasag ito ng malakas sa ulo ni Ashwan Lake. Pumalakpak. Bumagsak ang Ashwan Lake sa lupa, nakakita ng mga bituin. Anak, ang ating kapatid na Beaumont ay nangingibabaw sa tigre. Pagod ka ng mabuhay, hindi ba? Ilang staff na agad ang tumulong sa Ashwan Lake. Tawagan mo ang boss mo para makita ako. Kung hindi siya makapunta dito sa loob ng 10 minuto, lampuin ko ang 2 paa mo. Malamig na sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 300, regalo sa pagpupulong. Una, tulungan mo ang boss na bumangon. Ang mga empleyado, nang makita ang mabilis, tumpak, at walang awa na pagkilos ni Julius Reed, ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Isang grupo sa kanila ang tumakbo sa likod ng Ashwan Lake at tinulungan siyang bumangon mula sa lupa. Boss, okay ka lang. Isang empleyado ang naglabas ng panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang dugo sa mukha ni Ashwan Lake. Napakalakas ng hampas ni Julius Reed kaya nabasag niya ang mabigat na bote ng alak. Sa kabutihang palad para sa Ashwan Lake, ang kanyang pisikal na konstitusyon ay matatag, kahit sino pa ay magkakaroon ng matinding concussion at nahimatay sa lugar. Anak, ang lakas ng loob mong saktan ako. Suray-suray na tumayo si Ashwan Lake nang halos mawala ang epekto ng alak. Masiglang kinusat ang kanyang mga mata, tanging mga bituin at isang itim na anino ang kanyang nakita. Halos kalahating minuto ang lumipas bago niya tuluyang nalaman ang kinaroroonan ni Julius Reed. Ibaba mo siya para sa akin. Kung may mangyari, nasa akin na. Isang alon ng pagduduwal ang tumama sa Ashwan Lake, at siya ay bumaling upang samuka sa dingding ng pribadong silid. Ito ay isang tipikal na reaksyon sa isang concussion. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Brother Beaumont? Go! Nagdilim ang mukha ng ilang empleyado habang sinusugod nila si Julius Reed mula sa iba't ibang direksyon. Mag-ingat ka! Napasigaw na lang si Anna Harris nang gumalaw na si Julius Reed. Hinawakan niya ng isang kamay ang braso ng isang empleyado at pilit itong pinahit. Basag! Isang tunog na nakakapangbuto ang sinundan ng isang nakakapanghinang sigaw sa pribadong silid. Ana, sumama ka sa akin. Maya-maya lang, pumasok si Sheridan Isolde mula sa labas, hinawakan ang kamay ni Anna Harris. Maling tao ang ginulo niya, kailangan mong umalis dito sa tabi ko dali. Ikaw kasi. Nang makita si Sheridan Isolde, sandaling natigilan si Anna Harris, ngunit pagkatapos ay nag-react siya, napawi ang kanyang kamay, bakit ka nandito? Lahat ba ng nangyayari ngayon ay ginagawa mo sa likod ng mga eksena? Hindi siya tanga. Masyadong nagkataon lang na dumating ang gulo at lumitaw kaagad si Sheridan Isolde. Maliwanag, ito ay isang pagsasabuatan. Ana, anong pinagsasabi mo? Napadaan lang ako at nakarinig ako ng mga ingay. Pagtingin ko, nadiskubre kong nandito ka. Nagkunwaring kalmado si Sheridan Isolde, I guess this is fate. We might have separated way years ago, but I've thought of you every single day. Marahil kahit ang langit ay hindi nakayanan, inaayos na magkita tayong muli. Magwala ka. Ang pinakamalaking pinagsisisihan sa buhay ko ay ang pagiging bulag ko para pumayag na maging girlfriend mo. Itinulak ni Anna Harris ang kamay niya at itinuro ang pinto, lumabas ka. Ayokong makita ang mukha mo. Naging awkward ang atmosphere sa isang iglap. Inakala ni Sheridan Isolde na ganap niyang tinakpan ang kanyang mga landas pauwi, ngunit natuklasan lamang na isa sa kanyang mga dating kasintahan ay talagang kaklase ni Anna Harris sa high school. Ang dating kaklase na iyon, pagkatapos na itapon, ay sinabi kay Anna Harris ang bawat detalye tungkol sa pag-uugali ni Sheridan Isolde. Kaya, para kay Anna Harris, ang tila taos-pusong pagganap ni Sheridan Isolde ay lubos na nakakabigla. Kuya Samuel, anong nangyayari? Nang mapansing may mali, agad na lumapit ang dalawang binata. Ha, Sheridan Isolde, halatang kasabwat kayong lahat. Nang makitang magkakilala sila, napangisi si Anna Harris at tumalikod. Fine. Anna Harris, maghihintay kami at tingnan. With his deception exposed, Sheridan Isolde no longer bothered to feign innocence but coldly hummed and pointed at Anna Harris. Stop acting so pure with me. Tell me, how much for one night with you? Just name your price, and if it's right, I'll pay it. Sa kanyang mga mata,
Walang babaeng hindi mahilig sa pera, kung mayroon man, nangangahulugan lamang ito na ang presyo ay hindi sapat na mataas. Minsan ay nagustuhan niya ang isang bilis na celebrity na umarte, tinatanggihan ang lahat ng pag-unlad. Sa huli, nagawang hatiin ni Sheridan Isolde ang kanyang mga paa sa 10 milyon, na nagpalipas ng gabi sa kanyang kama sa tila inosenteng starlet na iyon. Tungkol naman kay Anna Harris, kung hindi lang niya ito naging ex-girlfriend, hindi niya ito binigyan ng pangalawang sulyap. Ang hindi maabot ay palaging nasa kaguluhan. Sir, magpakita ng paggalang. Si Kella Radcliffe ay labis na hindi nasisiyahan, na nakatayo sa pagitan nina Anna Harris at Sheridan Isolde. Hindi siya nag-aalala tungkol kay Julius Reed, alam na alam niya kung anong uri ng lakas ang taglay ng kanyang asawa. Kung ang Shadow Warrior na armado ng Gatling gun ay hindi kayang talunin si Julius Reed, anong pagkakataon ang mga lasing na ito? Para naman kay Sheridan Isolde, alam ni Kella Radcliffe ang lahat tungkol sa kanya sa pamamagitan ni Anna Harris. Dalawang salita para ilarawan siya, scum. Maaari niyang huwag pansinin siya sa ibang araw, ngunit ngayon ay gusto niyang i-bully si Anna Harris sa harap niya mismo. Hindi ka tanggap-tanggap, sino ka? Nagtaas ng kilay si Sheridan Isolde, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ano, gusto mong sumama sa akin? Dati nang abala sa pakikipag-usap kay Anna Harris, hindi man lang niya napansin ang napakagandang dilag sa tabi niya. Maganda na si Kella Radcliffe, pero sa ilalim ng bahagyang dim light ng private room, mas lalo siyang nakabighani. Maging si Sheridan Isolde, na natulog sa hindi mabilang na mga babae, ay nakakabighani sa unang tingin. Mangyaring magkaroon ng ilang decency. Nagdilim ang mukha ni Kella Radcliffe, namumuo na ang iritasyon sa loob niya. Pinakamuhian niya ang gayong walang kabuluhang mga lalaki sa kanyang buhay. 1 milyon, sumama ka sa akin. Tumingin si Sheridan Isolde kay Kella Radcliffe na may mapaglarong ekspresyon. Sampal. Ngunit ang natanggap niyang tugon ay ang malutong na tunog ng isang sampal. Kawili-wili. Sandaling natigilan si Sheridan Isolde, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, kunin mo siya para sa akin. Dahil sa alak, siya ay nalalasing at nalilibugan. Whoosh, whoosh. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga empleyado ng Ashwan Lake ay binubugbog na ni Julius Reed, nakahandusay sa sahig, naghahanap ng kanilang mga ngipin. Magwala. Ibinagsak ni Kella Radcliffe ang kanyang kamay, naglanding ng isa pang sampal. Damn it. Nagiging adik ka na dito. Nakaramdam ng kagyat na galit si Sheridan Isolde sa loob niya, at napabalikwas siya ng isang sampal. Mag-ingat, si Anna Harris, na nakaupo sa wheelchair, ay mabilis na hinayla si Kella Radcliffe, ngunit siya mismo ang nataman. Isang malinaw na marka ng sampal ang lumitaw sa kanyang orihinal na macelan at malambot na mukha. Malakas ang loob na umiwas. Nang makitang na-miss niya si Kella Radcliffe, nagtaas ng mangga si Sheridan Isolde, handang hamampos muli. Ngunit nang iangat niya ang kanyang kamay sa kalagitnaan, hinawakan ito at hinawakan ng mahigpit ng iba. Scram! Huwag kang makialam sa akin. Si Sheridan Isolde, sa lakas ng loob ng alak, ay muling naglabas ng init ng ulo ng kanyang young master. Ngunit hindi binitawan ng ibang tao. Hindi mo ba ako narinig na nagsalita? Lumingon siya, humarap kay Julius Reed na nakatayo sa likuran niya, walang emosyong nakatingin. Bitawan mo ako, naiinip na sambit ni Sheridan Isolde. Sa Ashwan Lake doon, lahat ay kailangang magpakita ng paggalang. Gayunpaman, ang hindi niya namalayan ay sa sandaling iyon, nakasandal na sa pader ang Ashwan Lake, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nagkalat ang mga tauhan, walang kapares kay Julius Reed. Nang walang ibang pagpipilian, tahimik na nagpadala ang Ashwan Lake ng mensahe ng WeChat sa Dominating Tiger, na humihingi ng tulong. Nataman ng kamay ang mga tao. Malamig na tiningnan ni Julius Reed si Sheridan Isolde, na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugad. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, ito ang Twilight Mansion. Kung maglakas loob kang gumawa ng eksena. Hindi pa natatapos ni Sheridan Isolde ang kanyang pangungusap nang sawayin siya ni Julius Reed, hindi bale, pareho lang. Iwanan mo na lang ang dalawang kamay. Dahil doon, kinuha ni Julius Reed ang bakal na tinidor sa mesa na ginamit sa pagkain ng mga steak. Anong gusto mong gawin? Nakaramdam ng paninikip si Sheridan Isolde sa kanyang dibdib, nakaramdam ng malaking problema.
Kuya Beaumont. Sinigaw niya ang pangalan, at nagmamadaling lumapit si Ashwan Lake, na may banta ng pagbabanta. Bata, pigilan mo ang iyong sarili. Papunta na ang amo kong si Dominating Tiger. Bitawan mo ang kapatid ko ngayon, at baka makapagmakaawa ako sa ngalan mo mamaya. Kamakailan lamang, si Aaron Jackson ay nakakuha ng makabuluhang impluwensya, at ang reputasyon ng Dominating Tiger ay tumaas kasama nito. At least sa Gonzales City, alam ng lahat kung sino si Aaron Martin kapag binanggit. Pagkatapos ay bigyan natin ng malugod na regalo ang Dominating Tiger. Basag. Mabilis na kumilos si Julius Reed, diretsong bumaba ang tinidor sa palso ni Sheridan Isolde. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 310, Kaguluhan sa Wujiang. Nanginginig si Sheridan Isolde sa sakit, nanginginig ang katawan habang nakasandal sa mesa sa matinding paghihirap. Sa ilalim ng napakalaking puwersa ni Julius Reed, ang bakal na tinidor ay walang awa na tumusok sa kanyang buto ng kamay, na tumusok sa braso ni Sheridan Isolde. Huminga ng malalim si Ashwan Lake, at tuluyang nawala ang alak sa kanyang sistema. Anong uri ng walang awa na tao ito? Sa kabutihang palad, ang Dominating Tiger ay papunta na, kung hindi, matagal na siyang tumakbo. Nakikihalubilo sa Gonzales City ng napakatagal, ngunit ito ang unang pagkakataon niyang sumipa ng bakal na plato. Papatayin kita. Si Sheridan Isolde ay tumutulo ng malamig na pawis, at ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. Ilang beses siyang huminga ng malalim, walang tigil na nanginginig ang ulo dahil sa sobrang sakit. Ang pagkain na ito ay medyo nakakadismaya. Hindi pinansin ni Julius Reed ang banta niya, sa halip ay bumaling kay Anna Harris, bumalik na tayo, masyadong maingay dito. Ma'am, tumanggaw si Anna Harris, na tiningnan si Sheridan Isolde, at naglakad patungo sa pinto sa tulong ng dalawang batang nurse. Maghintay kayong lahat, klang. Bago matapos ni Sheridan Isolde ang kanyang pangungusap, muling ibinaba ni Julius Reed ang pangalawang bakal na tinidor, na ipinako ang isa pang kamay sa kahoy na mesa. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagdilim ng paningin ni Sheridan Isolde, at siya ay nawalan ng malay. Nang marating niya ang pintuan, ang mga kalamnan ng mukha ni Ashwan Lake ay hindi napigilan, at ang kanyang pagsasalita ay nagsimulang mamulong. Kung alam niya lang na ganoong kalupit na tao ang nakaupo sa loob ng private room, hindi siya maglalakas loob na sumama kahit bibigyan ng lakas ng loob. 10 minuto, hindi pa rin dumarating ang amo mo. Napatingin si Julius Reed sa kanyang relo at ikan-away ang kanyang kamay, ilabas mo muna ang dalawang babae. Agad na itinulak ng mga nurse ang wheelchair, sinamahan si Anna Harris palabas ng pribadong silid, at mabilis na umalis si Keller Radcliffe sabay sulyap. Sir, mangyaring huwag ipagtanggol ito sa akin. Ang Ashwan Lake ay hindi pa naging napakaduwag sa kanyang buhay. Hindi tao ang kanyang pakikitungo, kundi isang halimaw. Wala sa mga tauhan ng buong kwarto na nabugbog ang makatayo. Kaninong ideya iyon? Malamig na tanong ni Julius Reed, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Kahit na hindi nakikita ang kanyang mukha, naramdaman ni Ashwan Lake ang hindi maipaliwanag na presyon. Itinuro ni Ashwan Lake si Sheridan Isolde, nauutol, ito lang, lahat ng ideya ng lalaking ito, sinabi na ang kanyang dating kasintahan ay nasa silid na ito, humiling sa akin na tumulong sa paglabas ng kanyang galit. Magaling. Tumanggaw si Julius Reed, pagkatapos ay walang babalang hinampos ng sipa. Basag. Direktang damapo ang sipa na ito sa tuhod ni Ashwan Lake, na agad na nagdulot sa kanya ng comminuted fracture sa magkabilang binti. Sabihin sa Dominating Tiger na hanapin ako. Matapos iwanan ang mga salitang iyon, lumayo si Julius Reed mula sa Twilight Mansion na nakahawak pa rin ang mga kamay sa likod. Wala namang gulo, di ba? Nag-aalalang tanong ni Anna Harris habang naghihintay sa pintuan. Napakayaman ng pamilya ni Sheridan Isolde, sangkot sa negosyong construction. Tungkol sa Ashwan Lake, sa kanyang tindig, halatang hindi siya magaling. Kung talagang nagkaproblema sila, malamang na mahirap itong harapin. Bukod dito, hindi alam ni Anna Harris ang background at kakayahan ni Julius Reed, at kahit na si Keller Radcliffe ay bahagyang naiintindihan. Ngunit kahit papaano ay malinaw pa rin ni Keller Radcliffe na parehong iginagalang nina Aaron Jackson at Ovidio Cook si Julius Reed ng may lubos na paggalang.
Upang masugpo ang mga pinuno ng parehong underworld at ang matuwid na landas ay sapat na upang ilarawan ang punto. Ano bang dapat ipag-alala? Kung may gulo, tatakas na lang ako. Sa ibang bansa. Biro ni Julius Reed. Nakaabang na ang mga sasakyan sa pasukan, at pagkasakay nilang tatlo sa dalawang sasakyan, tinungo nila ang direksyon ng bahay. Dahil siya ang nag-aalaga kay Anna Harris, si Kella Radcliffe ay wala sa parehong sasakyan ni Julius Reed. Paglabas nila ng Twilight Mansion, may tumawag mula kay Red Widow. Nagsimula nang magsalita si Janet Carmichael. Ang unang pangungusap na ito ay kinuyam ang kamay na hinawakan ni Julius Reed nang mahigpit ang kanyang telepono. Sa nakalipas na 3 taon, halos nakalimutan na niya ang mga alaalang nauugnay sa paghihimagsik, kahit na ang naaalala niya ay pira-piraso at nakakalat na mga piraso. Ang tanging kapakipakinabang na impormasyon ay ang pag-alam na si Janet Carmichael ay kasangkot. Magsalita ka. Kabilang sa mga sangkot sa rebelyon ay ang mga pinuno ng Nexus Border, si Aidan Woody, at ng Eastern Wing Organization, si Archibald Sterling. Napakaraming iba pa ang nasasangkot, ipapadala ko sa iyo ang buong listahan mamaya. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ito? Maaari bang walang habas na inaakusahan ni Janet Carmichael ang sinuman? Mangyaring magtiwala sa akin, kagalang-galang na Young Master. Aking, Red Widow, ang mga pamamaraan ng interogasyon ay walang kamali-mali. Gayunpaman, malamang na maraming hindi tiyak na partido ang kasangkot. Halimbawa, ang dalawang lider ay nabanggit lamang, ang sinabi ni Janet Carmichael ay patungkol sa kanilang mga nasasakupan. Siya ay hindi malinaw kung ano ang iniisip ng kanilang mga superior. Panatilihin si Janet Carmichael sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Babalik ako sa 1 araw o 2. Seryoso ang ekspresyon ni Julius Reed. Ang guard camp na kabilang sa 10,000 Mountain Alliance ay responsable para sa seguridad ng sagradong templo at itinuring na personal na bantay ng Young Master. Ang buong kampo ng bantay ay nahahati sa silangan, kanluran, timog, at hilaga ng mga sanga. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi gaanong kakilakilabot, sila talaga ang 4 na pinakamahalagang organisasyon. At ngayon, 2 sangay ang nasangkot sa paghihimagsik. Si Cold Nelson ay hindi natitinag na tapat, habang ang mga tao mula sa West Mountain Residence ay kasalukuyang nasa isang hindi tiyak na estado. Pagkatapos na tretuhin kayong mabuti, hindi ko naisip na ang kwento ng Farmer and the Viper ay talagang mabubuhay sa paligid ko. Umiling si Julius Reed at Sam Andel sa upuan para ipikit ang mga mata at magpahinga. Ngayon ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, at kahit na hindi pa siya nakabalik sa kanyang kasukdulan, higit pa rin ang kanyang kakayahan na pangasiwaan ang mga kaaway na ito. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagpigil at hindi humarap sa panloob na alitan ay dahil hindi niya natiyak ang katapatan ng kanyang mga tauhan. Sa panahon ng paghihimagsik na iyon, higit sa kalahati ng mga tao ang lumahok, at hindi ito magiging posible kung wala ang tulong ng isang taong malapit sa kanya, na humantong sa kanyang pagkawala ng memorya at isang makabuluhang pagbaba sa kanyang paglilinang. Ngunit dahil sa napinsalang memorya, hindi niya matukoy ang mga sangkot sa rebelyon, at kahit na muling ayusin niya ang 10,000 Mountain Alliance, maaari pa rin itong mauwi bilang maluwag na buhangin. Janet Carmichael, ano pang sikreto ang hawak mo pa rin? Sinubukan ni Julius Reed na alalahanin, ngunit ang bahagi ng alaala na iyon ay parang nakakulong sa isang hola, palaging hindi maabot. Sa tuwing malapit na niyang hawakan ito, kumakabog ang kanyang ulo sa hindi matiis na sakit. Sa kabutihang palad, hindi alam ng maraming tao na siya ay buhay pa, at ang mga gumawa ay tapat sa kanya. Ganito ang nangyari kay Janet Carmichael, na alam lang dahil inilabas niya ang impormasyon, kung hindi, siya ay nanatili sa dilim. Sa pag-iisip nito, biglang iminulat ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Kung ang mga tao mula sa 10,000 Mountain Alliance ay walang kamalayan, kung gayon bakit siya target ng Skyfire sa pagkakataong ito? Ang Skyfire ay isang dayuhang organisasyon, ganap na walang alam sa kanyang kinaroroonan. Ano ang layunin ng Saint Air na naglalakbay ng libu-libong milya patungo sa Five River Province? Kung ang Skyfire ay nagudyok sa isang mahalagang figure na lumipat, ang puwersa sa likod nito ay dapat na makabuluhan. Sa pag-iisip na ito, muli niyang tinawagan si Cold Nelson, ang pinakatapat na pinuno ng kanyang kampo ng bantay. Young Master,
Napaka-aktibo ng Skyfire kamakailan. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagdating ng Saint Air ay dapat sa loob ng susunod na araw o dalawa. Inihanda ko na ang aking mga tauhan, at sa sandaling makarating sila, kukunin ko silang lahat. Ipinarating ng telepono ang tiwala na boses ni Cole Nelson. Bilang bahagi ng 10,000 Mountain Alliance Guard Camp, hindi naging problema ang pag-aalis ng organisasyon. Huwag mo pa silang patayin. Bantayan silang mabuti, tingnan kung sino ang nakakasalubong nila at kung ano ang ginagawa nila. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Inatake ako ngayon, at pakiramdam ko ay may kaugnayan ito sa mga taong ito. Ang maalamat na master na mailap bilang isang dragon ay maaaring konektado sa Skyfire. Maliban kung ito ay nagkataon lamang, walang ibang paliwanag para sa nalalapit na pagdating ng Saint Air sa Five River Province. Naiintindihan. Biglang nagsalita si Cole Nelson. Kamakailan, hindi lang ang Saint Air, isang grupo ng Shadow Warriors ang tahimik na nagtipon sa Five River Province na may hindi alam na layunin.